Ayan. So, today ay nag-prepare na ako ng soil mix. So, this is Aged Coco PCRH Perlite loam soil. Ito yung sinasabi ni ate na isang sako. Tapos sabi niya loam soil. Pero nakakita ko ng ng pinagretasuhan ng kahoy. Yung pinag-upuran. Ganon. So, ayun. Nagoyo ako ni ate. Please. Tapos nilagyan ko na lang din ng garden soil kasi masyadong hindi ako sa lupa eh. So ayun. So yun, mix ko lang tapos medyo medyo buhaghag kasi masyado. So kaya nilagyan ko ng CRH. Tapos lalagyan ko ito ng water para medyo moist siya. Ayan. So, kung hindi effective sa inyo yung pinaggagawa ko, wag yung sundin niyo kung ano effective sa inyo. So, share ko lang yung aking ginagawa para sa mga new viewers. Ganito kasi ako. Ayan. Minsan kasi mga judger talaga din ang mga ang mga nanonood. Ayan. Ayan. So, share ko lang yung sa akin, ha? Ayan. Para maliwanag tayo dito. So, medyo imo-moist ko pa. Gusto ko yung kapit na kapit. Ayan. Ayan. So, moistening the soil is another way to promote root growth. Ayan. Ayan. So, mukhang uulan pa nga. So, let's go. Mag-start na tayo. Itanim na natin itong mga succulent na ito. Ayan. So, excited na ako sa gagawin kong arrangement. So, may dalawa akong pot dito na malaki. Ayan. So, I would do this na. Let's go! So, ituloy natin kasi nawala yung ambon. So, ang daming rice balls. Daming mga ipa. So, kailangan, kung gagamit kayo ng ipa-ipa, is bulukin nyo muna, ha? Tapos, maglalagay ako ng started seeds. So, yung mga ilalagay ko dito, yung lush. White clabatum and sino pa ba? So, naglagay na ako ng startle G. Saan na? Yan. Pagpagin natin si
So, mahilig ako sa mga ganito, yung compact. Ayan. Hilig pa natin ito. So, si Champagne, mabait sa lowland yan. Sino pang ilalagay ko? So, to, guguntingin ko to at paghihiwa-hiwalingin ko sila. Sag natin para makita nyo. So, si Nana ko mini, lagi siyang ganito, yung maklam. Wala yata ako nabili na Hakumini na ano, na hindi maklam. Ayan, so okay na to. Ayan. Using of gloves, medyo naiiwasan mong mahawakan yung masira yung parina ng mga saxis. Ayan. So, ayan. Okay na to muna. So, let's proceed to others. So, medyo mabuhaghag pa rin. Mamais ko. Lalagay ako ng Bernie. Sorry. Ayan. Lagay ako ng vermiculite. Tapos syempre, ang ating Starkel Gel.
So yun, gusto ko sana ito, yung nalan, is matubig kasi itong si New Heights. So, pag i-class natin yung mga succulent, it should be by kung matutubig ba yung mga magtatropa na ilalagay mo dyan. So, ayun. So, ako mahilig talaga akong magsiksik-siksik ng succulent, which is pag mga echeveria, hindi dapat na nag-aagawan sila or walang parts of growth, walang space for growth. So, ako mahilig akong magsiksik kasi pag mga ganitong mga succulent, they give way naman to each other para makakuha ng sun. So, ayan, medyo nag-etiolate na. So, that's normal kasi when you receive your succulent upon unboxing, and yun nga, mag-etiolate kasi sila dahil lalo na kung hindi naman nakaka-receive ng sunlight. So, typically, later on, magiging okay din yan once na naka-receive na siya ng araw. So, ayan. So, nag-moist ako again. Lalagyan lang ako ng panito. Then, starter G. Hindi na ako maglalagay ng braid because madali lang naman paugatin yung mga kulot set na ganito. So, typically, kapag maganda naman yung air dry, very dry, wala kang nakikitang problema, is pwede na natin tong diligan. Since the kulot set talaga is they love water talaga. Nakikita ba? Ayan. So, sorry na. Hindi pala nakikita. Ayan. So, later on, bubuka yan. Baka sapat na siya, sapat na to. Ayan. So, ayan. Since nag-moist ako, moist ko pa ng konti. Ayan. So, nag-trim ako ng roots ha. Tapos, yan. Pwede nyo nang diligan kapag ka-okay na. Ayan. So, makikita nyo din kasi dun sa mga leaves niya is magda-dry na din itong mga to. So, wala lang. Trip ko lang magdilig. Charot. Then, matubig naman kasi itong itong sino ka na nga? Si New Heights. Ayan. So, ito, add ko lang to ng soil. Ay, ng bunny poop. So, yung success kasi na to is namatayan ng succulent. Yung madib ako na matagal. So, nag-rot ang luka-luka. Kaya, ayan. So, very rich pa kasi yung ko yung soil niya.
ang lalagay ko dito, itong si Love and War. So, medyo ayan. So, kapag ganito yung succulent, may mga mga kagat ba to? So, kapag ganito yung tanggalin na natin. Tanggalin na natin. So, madumi na yung pot na to kasi nandun to sa garden. Ayan. So, ayan. So, ito, tatanim ko naman ito. If not familiar sa'yo yung succulent, wala ka naman nakikita yung dryness, wag mo nang diligan muna. So, ayan. So, tanim natin dito si jade. Ayan. So, I would give some tips. Bubuhayin ko lang muna tong jade na to. So, yung isa-share ko na tips is yung jade ko dati. Oh. Ayan. So, ganyan ang ganap. Teka lang. So, ito, pre lang to ni ate. So, mukhang hindi siya kasya dito. Sige. Si ano na lang dito. Ayan. So, ang Tomentosa family, again, ay mabait sa lowland. So, ang mga jade, hindi sila matubig din.
Ayan. So, kapag kasi mabuhaghag yung soil, is mahirap taniman ng success. Kaya nagmamoist ako. Tsaka yun nga, nagpa-promote naman ng root growth. So, kapag naka-receive ng sunlight yan, tatayo din yan. So, pansinin nyo, naglalagay ako ng pataba na abot ng ugat. Ayan. So, syempre, paano ma-absorb ng succulent or even mga plants yung fertilizer if ganyan. So, ayoko kasi ilagay ito sa top dahil nga, sila, favorite ng mga insects. So, mas pupuntahan kasi sila ng insekto kapag ganyan. Kalimutan ko din maglagay ng Starkel G. So, sinitan lang natin. Ay, nadami. Ayan. So, para sa mga new viewers, ang Starkel G, insecticide, and pa-absorb mo sa, sa plants mo. So, pwede diligan mo na siya. So, the Grabellions is hindi kasi matubig yan. Isa pang maarte to sa lola. Nakailang ganyan na ako. Just yes. Yan. So, wala na akong pot. Ayan. So, sa crested, kailangan exact yung pot mo. Ayan. Ang mga crested, maarte din yan. So, kailangan sa crested, eksakto yung pot mo sa kanila. Para hindi ka magdilig. Lalagay din ako ng vermiculite. Madaming IT din tong crested na to. Ayan. Tsaka hindi sila ganong ma-water. So, hopefully, umokay sa akin tong si ester. Kasi yung ganitong ester na hindi crested, ma-arte sa akin. So, kapag yung mga sa akin, mga arte na succulent, ang ginagawa ko, hindi ko muna dinidiligan. So, minomoist ko lang yung soil para mag-root sila agad. Kasi kapag hindi ka rin nagdidilig sa success, hindi sila magpo-produce ng ugat masyado. Yung iba, nagpo-produce naman. Yung iba, is hindi. Ayun. So, for the toppings, I would use the Silver Rock. Silver Rock ang trip ko ngayon sa success. So, medyo okay pala siya sa akin. Parang lantang-lanta naman po.
Ayan, so dito ko na lang tinanim to. Maliit kasi. So cute size. Wala akong pat na maliit. So didiligan ko na din. Ayan. So pag mga hawartia, they love water. Pati itong mga gasterias na yan. So, diniligan ko muna ng tubig tsaka lalagyan ng toppings kasi nakaangat yung lupa. Ayan. So, ganyan po ako magtanim ng saxis. Ayan. So, ayan. We're done. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating repotting today. And if you do, please don't forget to hit the like and subscribe button. Ayan. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch. Abangan bukas ang ating eye candy look na ating mga bagong saxis. Ayan. So, I hope nag-enjoy kayo today. And ayan, so thank you for watching again. See you tomorrow at 7 PM again. This is your nurse Contita again.
saying God bless po at lagi mag-ingat.